Hindi may tatanggi na likas na sa mga Filipino ang pagkahilig sa kanta. Sa katunayan, halos karamihan ng may bahay mayroong karaoke. Hindi yung karaoke na malaki ha, yung tipong DVD karaoke lang. Sa kasamaang palad, isa din ito sa mga instrumento ng isa pang urban legend. And now the end is near. Ang My Way. Kayo mga boss, alam niyo ba kung sino ang nakaimbento ng karaoke? Panigurado, sasabihin ng iba sa inyo ay dito sa atin. May iba na magsasabing mga Hapon ang unang nakaimbento. Well, sino nga ba sa dalawa? Ang salitang karaoke ay mula sa salitang Hapon. Ang kara na ibig sabihin ay walang laman at ang oke naman simplified word na okesutura o orkestra sa Ingles. Isa itong klase ng interactive entertainment kung saan ang mga singers ay susundan ang recorded music gamit ang mikropono. Ang karaoke machine ay mayroon ng mga installed na kanta at dito na nga ang mga popular na kantang alam natin ngayon. Ang lyrics ng kanta ay lumilitaw sa video screen, minsan kasabay ang isang simbolo o hindi naman kaya nagbabago ang kulay nito. Ang karaoke market ay nagkakahalaga ng mahigit kumulang 10 bilyon. Ang kauna-unahang karaoke styled machine ay inimbento ni Daisuke Inoue sa Kobe, Japan noong 1971. Pero ang audio company na Clario ang unang commercial producer ng nasabing machine dahil wala naman itong patent. Sa Japan, common na ang mayroong musical entertainment sa isang dinner o sa party. Si Inoue na isang drummer ay laging tinatanong ng mga guests na mag-perform para makasabay sa pagkanta ang mga customers. Noong nakita ni Inoue ang potensyal na pwede itong pagkakitaan, gumawa siya ng isang tape recorder-like machine na nagpapatugtog ng kanta kapag hinuhulugan ito ng 100 yen coin. Ito nga, ang kauna-unahang karaoke machine na tinawag na Juke 8. Imbes na ibenta ang kanyang mga ginawang karaoke machine, pinaupan niya lang ito para ang mga tindahan di na kailangan bumili pa ng bagong kanta. May kamahalan ito nung panahon na yon dahil ang 100 yen noong 1970 ay makakabili ka na ng pagkain para sa 2 tao. Pero hindi rin ito alintana ng mga Hapon. Sa kasamaang palad, hindi niya ito pinatent. Mga boss, kailangan ng pagpatent ng isang bagay lalo na pag invention mo ito. Ang patent ang nagbibigay ng karapatan sa inventor. Hawak niya ang buong rights dito kung gusto niyang i-distribute, i-import, ibenta o pansariling gamit lang. Ngayon pumunta naman tayo sa susunod na topic. Dito sa atin, sa mga hindi pa nakakilala, ang inventor ng karaoke ay si Roberto Del Rosario na siya ring presidente ng Treble Music Corporation. Inimbento niya ang karaoke sing-along system noong 1975. Ayan mga boss, malayo ang agwat, 4 na taon bago na imbento sa atin ang karaoke. Mas magandang imbensyon ni Del Rosario dahil ito ay mayroong amplifier speaker, 2 tape mechanism, may tuner o hindi naman kaya radyo at meron din itong microphone mixer kung saan pwede mong lakasan ng echo o reverb para kunwari ay talagang nasa concert ka. Pinatent niya ang kanyang imbensyon noong 1983. Si Del Rosario ang naunang nagpatent ng nasabing imbensyon, kaya naman siya ang kinukonsidera na first patented producer. Ipinaglaban ni Del Rosario ang karapatan sa kanyang imbensyon kaya naman nag-file ito ng infringement case laban sa isang Chinese company at noong 1996 nanalo ito sa kaso dahil siya ang patent holder. Si Roberto Del Rosario ay sumakabilang buhay na noong August 2003. Ayan mga boss, kung ilalagay natin sa timeline, ang nag-imbento talaga ng karaoke machine ay ang mga Hapon. Sa katunayan, kapag sinearch mo sa Wikipedia ang karaoke, hindi mo makikita ang pangalan ni Del Rosario na nag-imbento. Bagkus ang nakalagay ay si Daisuke. Saka mga boss, hindi lang 1 o 2 ang Juke 8 na nagawa. Sa katunayan, merong 25,000 na karaoke ang nagawa. Pero good sport naman si Daisuke dito. Dahil ayon sa kanya, malamang kung siya daw ang nagpatent nito, hindi ito lalaki ng ganito ngayon. Sa katunayan, nung unang inimbento niya ang Juke 8, kinumbinsi siya ng bayaw niya na ipatent ito. Dahil sa medyo kakaunti lang ang video, dagdagan natin ang karaoke facts mga boss. Ang single booth na nakikita ninyo sa mga malls ay tinatawag na hitokara, na ang ibig sabihin ay lonely karaoke.
Ang karaoke ay naimbento para sa mga pagsasalo-salo at kasiyahan. Pero may mga taong hindi sanay kumanta o hindi naman kaya isang introvert na katulad ko o gusto lang alalahanin ang theme song ng ex nila. Ang hitokara ang bagay sa mga sitwasyong ito. Pwede kang sumigaw, umiyak, lahat nang hindi ka nangangamba na merong nanguhusga sa pagkanta mo. Kung merong Russian roulette, meron din karaoke roulette. Ito yung random na pipili ang karaoke ng kanta para kantahin mo. Karaniwan tong ginagawa sa mga kasiyahan kung saan pataasan ang score, pero kilala rin ito sa tawag na kamikaze karaoke. Mga boss, alam nyo bang ibig sabihin ng KJ? Hindi killjoy yung DJ. Panigurado alam nyo yon. Ang KJ ay karaoke jockey, kung saan ito ang nag-a-announce ng kanta, performers at nagmo-motivate sa mga audience at sa performers. Wala pa akong narinig na karaoke jockey dito sa Pinas. Ayon sa Guinness World Records, ang pinakamahabang marathon ng karaoke ay mula sa Italy noong September 23, 2011 na ginawa ni Leonardo Polvereri. Ang kanyang performance ay tumagal ng 101 hours, 59 minutes, and 15 seconds. Ang buong act na ito ay umabot ng 5 araw at nakakanta siya ng 1,295 songs. Ang pinakamalaking karaoke party naman ay nangyari sa Bristol Motor Speedway sa Tennessee, USA noong August 22, 2009 kung saan mayroong 160,000 na katao sabay-sabay kumanta ng Friends in Low Places ni Garth Brooks. Ang kauna-unahang World Karaoke Championship ay sa Finland ginanap noong 2003. Isa itong international event. Ang mga participants ay galing sa iba't ibang bansa. Noong 2006 naman, si Ryota Kaizo na mula sa Japan at si Astrid Nicole na mula sa Panama ang nanalo sa Karaoke World Championship. Ang China ang may hawak sa record ng longest karaoke session. Meron itong 456 hours, 2 minutes, and 5 seconds. In short, nasa mga 19 days ito at nakakanta sila ng 6,281 karaoke songs. Kung gusto niyo pong i-download at i-share ang video at i-post sa Facebook, please do so. Pero I would suggest po sana na have them check the channel out o i-link niyo pong YouTube channel na to. Kung meron naman pong questions, wrong information sa video, comment it out mga boss and I will compile and pin it. Hindi naman po kasi ako perfecto, so meron at merong time na magkakamali talaga ako. Sa mga may gustong i-topic, please see the request form po na nasa description. Minsan kasi nawawala na sa kawalan ng mga request kapag nasa comment section lang. Kaya naglagay po ako ng request form para mas malinis ang mga requested topics. Again, maraming salamat mga boss.